Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. The greatest The first verse, the greatest ayah in Kitabillah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa. Tawheed, subhanallah. Allahu la ilaha, no God beside Allah, only one God. Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa lahu ma fi as-samawati. So it's a guidance. Even Al-Fatiha. Al-Fatiha, it's a guidance for us, because if you think about Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ihdina as-sirata al-mustaqim, it's to guide you to the right path. So you are praying sometimes 40 times daily. You say, oh Allah guide me, oh Allah guide me. You think that you'll be misguided, Sheikh Umar, Sheikh Ali, if you say that, oh Allah guide me? Or you think that you'll be misguided, or you'll go to the straight path? You will go to the straight. Alhamdulillah. So, because Allah will not let you down, and Allah knows you are sincere in your ask, demanding. Yes. And in Ayatul Kursi, the greatest ayah in Kitabillah, think about it. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul. La ta'khudhuhu sinatun له ما في السماوات, all the heaven, وما في الأرض, the ground, يعلم ما بين أيديهم. He knows everything. وما يعلم ما بين ما خلقهم ولا يحيطون بشيء. Nobody knows what is hidden with Allah subhanahu wa ta'ala. So, beside that, it's ruqyah. Al-Fatiha also, it's a ruqyah, yes, because it's a protection from evil things, some disease. And also Ayatul Kursi. تفضل شيخ. Ang binabanggit ni Sheikh Nasir, meron isang talata sa banal na Quran na kung saan ito ay tinagurian o sinabi na ang pinakadakilang talata sa banal na Quran. Kanina, nabanggit natin na ang pinakadakilang kabanata, yung the greatest chapter in the Quran, is the Surah Al-Fatiha. Ngayon naman, ang sinasabing pinakadakilang talata, ayah sa banal na Quran ay walang iba kung hindi ang Ayatul Kursi. Ang ayah na ito ay makikita at mababasa natin sa chapter 2 sa Surah Al-Baqarah, verse 255 ng banal na Quran. At yung nire-recite niya kaninang talata, sa kahulugan nito, inshallah sisikapin natin sa abot na aming makakaya na ito ay maisalin sa malapit na kahulugan niya, na sa ganon ay magkaroon tayo ng at least pangunawa o maunawaan natin ang kahulugan nito. Yung sinasabing Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Siya ang Allah, siya ang Allahu la ilaha illa, siya ang Allah, wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya, ang Hayyul Qayyum. Ibig sabihin, the ever-living, at siya ay yung habang buhay na buhay. So, ang isa sa katangian ng dakilang tagapaglikha, para masabing Diyos na tagapaglikha, dapat siya ay eternal absolute. Ibig sabihin, talagang hindi namamatay. Siya ay talagang laging buhay at hindi maaaring makaranas ng anumang kahinaan o kamatayan. Kaya nga, kung ang sinasamba natin sa kasalukuyan, mga giliw na tagapakinig, ay mayroong mga kahinaan, halimbawa na lang isa sa kahinaang sinasabi, siya ay may simula, at pag may simula, natural meron itong katapusan. So maliwanag dito na siya yung habang buhay na buhay, at walang kailanman ay hindi siya maaaring mamatay. At sinasabi rin sa banal na Quran, actually yung sinasabing al-awwalu wal-akhiru, yung sinasabing kauna-unahan, dahil siya ang tagapaglikha, wala pang mga nilikhaan niya ang lahat, binigyan niya ng buhay, pinairal niya sila, siya rin ang magbabawi ng buhay, ang lahat ay mamamatay, siya lamang ang matitira. Kaya nga sinasabing al-akhiru. So dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala wala siyang kamatayan, batay sa sinasabing talatang ito, dito natin makikita mga tagapakinig, mga giliw na tagapakinig, ang sinasabing pagiging tunay na tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang sinasamba mo ay Diyos na may simula, ipinanganak, at pagkatapos ay namatay. Okay? Kahit na isang araw, o 2 araw, o 3 araw, pagkatapos ay sinasabi nating nabuhay na muli, hindi yan masasabing katangian ng tunay na nag-iisang Diyos, dahil yan ay nagpapakita ng kahinaan. At kasunod ng talatang yung sinasabi na, Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ang antok o idlip ay hindi makapangyayari sa kanya. Masya Allah, Allahu Akbar. So samantalang sa isang talata ng sinasabing sinusunod na kapahayagan ng ibang pananampalataya, binabanggit doon na ang Diyos ay sinasabing nakatulog o nagpahinga. Nagpapakita ito ng kahinaan. Hindi ba't meron nga tayong naririnig na sinasabi ng isang singer sa Pilipinas na sinasabi niyang natutulog baga daw ang Diyos? So sa Islam hindi yun maaari. Dahil sinabi mismo ng tagapaglikha na antok lang, hindi mangyayari sa kanya, lalo pa kaya yung makatulog. Imagine ninyo mga kababayan, kung ang driver ninyo, halimbawa, sabihin natin pag tayo uwi ng Pilipinas, sasakay tayo ng eroplano, tapos yung ating pilot o yung ating driver, sa
mabilis na takbo nito, nakatulog o inantok. Ikaw ba na nakakakita ng iyong driver ay inaantok, papayag ka ba nun? Hindi ka papayag dahil yun ay pagpapakita ng, ito'y maliwanag na tanda na ikaw ay masasama niya madisgrasya. So ang tagapaglikha, subhanallah, kung siya kalimbawa ay antukin siya o makatulog siya, siya ang nangangalaga ng sanlibutan. Ang araw ay iniikutan ito ng ibang planeta. Kasama dito ang mundo, ang Earth, umiikot sa araw. Kung ang Diyos ay nakatulog o naidlip, bahagya itong lumapit sa araw, maraming mamamatay dahil sa sobrang init. Kung ito naman ay bahagyang lumayo dahil nakatulog ang Diyos, lalamig at marami ring mamamatay. So ito'y hindi maaari sapagkat pinakikita ng talatang ito kung gaano ang pagiging ganap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi sa Suratul Ikhlas, As-Samad, siya ang ganap, sandigan ng lahat. Okay, mahaba ang talata. Okay, so I think Sheikh Nasser, I just explained the 2 verses and I will give you at least time and for Brother Ali to Because you still have something to do. continue, also. inshallah. Sheikh Ali, تفضل. So, Bismillah. I just continue, Sheikh Omar, inshallah. And I'm listening. Inshallah. So, mga kababayan, ito pong Ayat al-Kursi. Ito po ay kapag nabanggit nyo po ito sa gabi, ay sapat na po itong proteksyon hanggang sa umaga. At kapag ito'y nabanggit nyo sa umaga, ay sapat ng proteksyon hanggang maghapon. Ano po? So, ibig sabihin, ito po ay proteksyon ng Ayat al-Kursi. At isa sa mga pangyayari na si Abu Hurairah radhiyallahu anha, na kung saan ay siya ay nagbabantay ng Maktab al-Amal. Ibig sabihin, mga naipon na mga zakat, ano po. At isang beses ay nakita niya may isang taong dumarating doon at nagnanakaw siya. Ano? So isang beses nahuli niya siya. At sa paghuli niya sa kanya, sabi niya, dadaling kita sa propeta para ikaw'y maparusahan. So sabi niya, huwag mo akong dalhin doon. Sabi niya, para hindi na ako makabalik sa iyo. At hindi na ako makabalik dito, sabi niya. Banggitin mo, sabi niya, ang Ayat al-Kursi para hindi na ako babalik dito. So ibig sabihin, ang syaitan, kahit na siya ay syaitan, alam niya at kilala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po? Kaya nga, ito ang nabanggit nga ng ating kapatid na si Brother Omar, na ang Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayyul Qayyum. Ang una na walang simula at huli na walang wakas. Ang buhay magpakailanman. So ibig sabihin, ito yung mga bagay na katangian ng dakilang tagapaglikha na nababatid mismo ng kahit na ng syaitan. Sibo, imaginein mo, narinig nyo na ba na ang Satanas ay namatay? Hindi pa, di ba? Pero narinig nyo na ang kinikilala nyong Diyos na si Jesus ay namatay. So sinong mas makapangyarihan? So subhanallah, ito ay pinapalitaw sa atin, mga kababayan, mga kapatid, na kailanman ang tunay na Diyos ay hindi bahagi ng mga katangian ng kanyang mga nilikha. Katulad ng natutulog, kumakain, o kaya ay nagbubuhat, o kaya ay mga katangian na kung saan ay hindi nababagay sa kanya. Kaya nga pinaliwanag dito sa ayat na ito, ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, na Al-Hayyul Qayyum, la taquduhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dalladhi yasma'u indahu illa bi'idni, ya'lamu bayna aydihim wa ma khalfahum, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wa sya kursiyuhu as-samawati wal ardu la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. So itong buong ayat na ito, mga kapatid, nabanggit na ating kapatid na si Brother Omar, na ito ay nasa 2 kabanata ng banal na Quran, sa Suratul Baqarah. At ang talata ay 255, na kung saan ito po ay kapag nabanggit nyo ito, sa bawat inyong pagdarasal, sa bawat inyong pagdarasal, ang gantimpala po nito, kapag nabanggit nyo ito sa bawat katapusan ng inyong obligadong pagdarasal, ang gantimpala nito ay kahalintulad na ikaw ay hindi mapapasok sa paraiso maliban na ang hindi ka mamatay. So, ibig sabihin, kung mamamatay ka at ito'y lagi mong ginagawa, ibig sabihin, ito ay iyong karapatan sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipasok kanya sa paraiso. Sapagkat ang Ayat al-Kursi ay hindi mo siya pinababayaan at lagi mong dinadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala.